Mga ka-Vertusio, sa mga nagtatanong po dyan kung saan po pwedeng ibenta ang mga collected coins na meron po sila, lalong-lalo na ang mga lumang coins. Bukod sa aming mga numista at mga kolektor, may online platform din po na pwede po ninyong doon ibenta, i-post at ibenta ang mga coins na collected po ninyo. I would like to recommend Carousel PH. Ito ay legit po na platform na pwede po kayong mag-post ng mga pictures ng mga collected coins na meron po kayo as you are looking for a buyer. Tapos ibigay nyo rin po yung presyo according po doon sa nakaset na presyo sa coin na meron na yon and according din sa demand ng coin na yon. So Carousel PH po ang pwede po nating puntahan. And again, mga ka-Vertusio, sa mga gusto pong magbenta ng coins po sa amin, makipag-negotiate, i-reach nyo po kami sa FB page ko po, Vertusio Coin Reviews. Doon nyo po ako i-message para makita ko po ang inyong mga message at makapag-negotiate po tayo. Sa mga comment ninyo sa YouTube, hindi po ako masyadong sumasagot. Bali na lang kung merong mga bad mouthing, sumasagot po ako doon. Pero doon sa FB page ko sa FB, syempre, sumasagot po ako doon at pinapasa ko po ito sa kagrupo ko at nagkaroon ng negotiation and eventually nabibili po yung coin na ino-offer. And for today's video mga ka-Vertusio, isang lumang piso coin po ang i-review po natin. At syempre, ang source ng presyo ng bentahan po nito ay kukunin po natin sa Carousel PH. Ito po ay piso, Jose Rizal po ito. Ang series po nito ay 1976. Very rare to find na po ang coin na ito. Kaya ang halaga po ay syempre mas mataas din po. Or mataas na ang nagiging value po nito kasi very rare to find na po siya. 1976. Again, ang source po natin dito ay ang Carousel PH. Kung magkano man, panoorin sa video na ito, dito lang sa Vertusio. Nung dumating po sa akin ang coin na ito mga ka-Vertusio, ito pong piso na 1976, punong-puno po siya ng dumi. Akala ko nga ay nagkaroon na siya ng kalawang kasi hindi na po talaga siya kita. Sobrang malabo na. So akala ko wala nang pag-asa po itong magkaroon ng mataas na value. Pero sinubukan ko po siya mga ka-Vertusio na linisin, ni-restore ko po siya. Ang ginamit ko pong panglinis dito ay metal polish. Tapos nung nilinis ko po siya, to my surprise, ganito na po siya. Malinis na, nagiging klaro na ulit yung mga feature ng coin na po na ito. Tingnan po natin closely ang feature ng coin na ito. Okay po? At makita po ninyo na malinis na po siya. After using a metal polish, pwede pong gamitin yon. Huwag po kayong mag-alala. Ang tawag po doon ay restoration of coins. Gumamit po ako ng gloves mga ka-Vertusio in holding our coin kasi itong coin na meron po tayo dito ay sabi ko nga po sa inyo na-restore ko na po ito, nalinis na. Kaya ayoko po siyang magkaroon ng direct contact sa aking skin para hindi na rin siya magkaroon ng impurities. So tignan natin closely itong piso na pinag-uusapan po natin ngayon mga ka-Vertusio. Kung hindi po ako nagkakamali, ito yata ay second or third na 1 peso issued by the BSP po sa atin. At ang bida pa rin dito syempre ay si Dr. Jose Rizal. Ang design po nito ay bilog lang po siya. Tapos octagon, nasa loob po ng octagon ang ating bayani. Syempre may salita pa rin na Republika ng Pilipinas. Tapos bawat edge ng octagon ay may 3 dot po yan.
Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng design. Pero bilog pa rin yan. Bilog, tapos sa loob ng bilog ay may design na octagon. Face value, 1 peso. Sa likod, tingnan po natin. Sa likod ay normal lang po. Ang nakalagay po dito ay ang bagong lipunan. Tapos, syempre dito sa ibaba, ang may authority to issue coins or pera ng Pilipinas, ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Tapos, ang logo na ito yata yung pinakalumang logo po natin ng Republika. Pinakalumang logo po natin dito sa Republika ng Pilipinas. Tapos, ang series ng coin na ito, kitang-kita nyo naman sa video, it's 1976. 1976. Kung makikita po ninyo, wala po siyang gasgas. Intact pa po ang ano nito. Wala po yung gasgas mga ka-Bertusio. Pero nung dumating po ito sa akin, akala ko punong-puno na ito ng kalawang. Kasi sobrang labo na po niya. Punong-puno na siya ng impurities nung dumating ito sa akin. Fortunately, by the help of metal polish, tapos gumamit lang po ako ng tela lang din na malambot. Huwag yung magaspang na tela. Malambot lang din na tela, tapos kuskusin yung ganyan, dahan-dahan lang, para siyang minamasahing ganon. Tapos bumalik na po ang quality po niya. Yan, ito ay malinis na po ito. May at least 5 seller po tayong nakikita sa Carousel PH mga ka-Bertusio. No wonder na konti lang po ang nagbebenta ng ganito kasi very rare to find na nga po ang coin na ito. At ang inyong lingkod ay isa lang po ang hawak po na ganito din. Ang presyo na nakikita po natin na binigay ng Carousel po ay naglalaro sa 1,500 hanggang 3,000. Again po, 1 peso po ito, series of 1976. Very rare to find coin, very old coin. Naglalaro po ang presyo nito sa 1,500 hanggang 3,000. Yun na po ang presyo or bentahan po ng coin na ito. Kung nakakapunta po kayo ng subastahan mga ka-Bertusio, mas magiging mataas actually ang presyo po nito. Kung sa online, yun nga po ang binigay ko na ratio po sa inyo ng price po niya, 1,500 to 3,000. Pero kung dadalhin po ang lumang coin na ito sa subastahan, mas magiging mataas po ang value po nito or presyo sa subastahan. Pero kung okay lang naman sa inyo yung presyo na yon, para hindi rin po siya mahirap kasi doon sa subastahan kasi ang tagal, buong gabi kayong maghihintay ng pagkasunod-sunod ng items na ipapakita. So kung easy transaction lang po ang gusto po ninyo, pwede po nating i-post ito sa Carousel PH. Pero kung gusto niyo pong mas mataas naman po ang makukuha po ninyong bentahan po nito or subastahan, pwede po nating dalhin sa mga subastahan po yan. So kung sino man sa inyo mga ka-Bertusio ang may coin na ganito, old coin, 1 peso, 1976, pwede po kayong mag-post na po sa Carousel PH. Gawa lang po kayo ng account po doon at doon nyo po ibenta. Sa grupo po namin, hindi po kami bibili muna ng mga gantong old na coin. Sapat na po sa amin na meron po kaming ganito. Ako, personally, sapat na po sa akin na meron po akong ganito. Ibang coin po ang hinahanap ko kasi ngayon. Lalo na yung upper mint na NGC. Yun po ang hinahanap ng grupo namin ngayon. Mga gantong old na coin, hindi muna. Pero pwede po kaming sumama sa inyo or sumama kayo sa amin sa kabaligtaran sa mga subastahan na meron po tayo. Tapos kung gusto nyo po na easy lang ulit, pwede nyo pong i-post lang ito sa Carousel PH. At again, 1,500 to 3,000 ang bentahan po nito. For more information mga ka-Bertusio at mga update again na meron po tayo lalo na sa mga hinahanap naming coins, so huwag kalimutan mag-subscribe at i-follow po kami at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong hanap po namin, bagong videos, bagong upload. At
lagi nyo pong suportahan ang inyong lingkod dito lang sa Virtu Show! Alam nyo ba mga ka-Virtusyo na ang coin na ito na content po natin ngayong araw ay mahal na po ang presyo nito sa market. At kahit tignan nyo pa online kung magkano po ang presyo nito para sabihin po ninyong hindi ito scam, ito po ay legit. Kahit tignan nyo pa, mahal na po ang bentahan ng coin na ito. Kung ano po ang coin na ito, ito siya oh. Ito siya oh. Tignan po natin dito sa Virtusyo. Ang coin na ito na hawak ko po ngayon mga ka-Virtusyo ay 5 piso. Ito po ang pinakaunang coin na ginawa na 5 piso. After po ito doon sa 5 piso na papel. Kung naalala nyo pa yung color green na papel na pera po natin. Ito yung pinakaunang coin sa 5 piso na ginawa po. So ang meron po dito ay 1993. Kung naalala nyo po ito, mga batang 90s. Ito ay si Emilio Aguinaldo na naka-side view din po siya. Tapos meron pong isang bulaklak po dito na featured. Tignan po natin ito closely later on. Itong 5 piso na ito mga ka-Virtusyo, kung titignan nyo po online, ang presyo po nito ay 1.5 na po. At hindi po tataas sa 5,000. So ang benta po nito or subastahan po ng coin na ito, legit po ito ha. Hindi po ito scam. Kahit tignan nyo pa online, kahit tignan nyo pa sa mga numista. Ang presyo po nito ay 1,500 up to 5,000. Yun na po ang bentahan or subastahan ng coin na ito. Hindi po ito scam. Again, 1,500 to 5,000 ang bentahan ng coin na ito. Ngayon, tignan natin closely ang quality ng coin na ito or yung feature na meron po ang coin na ito. Nung dumating po kasi ito sa akin, sobrang na po nito, puno ng impurities. Talagang pangit na siya tignan. At nilinis ko po siya. So tignan natin ngayon siya closely. Kasi mukha na po siyang bago ngayon. Na-restored na po natin siya. So, tignan natin closely ang coin na ito. 5 piso na lumang coin. So, tignan po natin closely ang feature po ng coin na ito na 5 piso. Sabi ko nga po sa inyo, na-restore ko na po ito. Ang ginamit ko pong panglinis po dito ay metal polish. Kasi nung dumating po ito sa akin, covered po ito ng impurities. Ngayon po, maganda na siya tignan. At huwag lang po nating tanggalin na lang sa sealed. Kasi baka malagyan po ng panibagong impurities galing sa pawis or dumi na meron ang kamay ko. Kaya okay lang po yan na nakaganyan po siya. Okay po? So sa coin na ito, as you can see, back to normal po siya. Kumikinang na ulit. Kumikinang na po ulit ang coin nito. Para na siyang bago. Para siyang bagong release. Pero ang coin na ito, makaka-relate lang po nito ay mga batang 90s kasi ang tagal na po nito. At ang bungad po na makikita natin kaagad dito ay itong dahon. Ang scientific name ng dahon na ito na pinakita po dito sa coin ay Pterocarpus indicus. Or sa common word, ito ay Nara. Nara po itong na to.
Ito may bulaklak at saka may dahon or sanga. So ito ay Nara. Ang Nara po ay tinaguriang pambansang kahoy ng Pilipinas. So Pterocarpus indicus, yan po yung featured na halaman po dito or tree. Tapos makikita po natin ang 5 piso. Yan. So ang face value ng coin na ito ay 5 pesos. Sabi ko nga po kanina, ito yung coin na pinakaunang ginawa, 5 peso coin na pinakaunang ginawa kapalit doon sa 5 piso na papel. Kung natatandaan nyo pa yon, mga batang 90s. Or sa mga bago pong makapanood nito, kung naalala nyo po yung mga pera na yon. Sa likod naman makikita po natin ang mga lagdang Republika ng Pilipinas. Republika ng Pilipinas. At ang bayani po na, somehow bayani na rin, i-recognize na po natin siya as bayani kasi syempre siya ang pinakaunang presidente ng Pilipinas, si Emilio Aguinaldo. Tapos, ang series ng coin na ito ay 1993. Yan. 1993, ilang taon ba ako neto? 2 years old. 2 years old po ako noong 1993. Tapos ngayon ay 2023 na. So alam nyo na, compute nyo na lang kung ilang taon na ako. Yan. So yun po ang feature sa coin na ito. Restored po ang coin na ito mga ka-Virtusio kasi nung dumating po ito sa akin, and shout out pala sa sponsor ng ating coin na ito, si Xavier po ulit. Yan, hindi po nagpabayad si Xavier sa coin na ito. Pero ang mahal na pala ng bentahan ng coin na ito. Nung dumating po ito sa akin, dahil nga ito ay naka-expose lang naman, ito ay sobrang puno ng ng impurities. Kaya akala ko hindi ko na siya ma-restore. Pero nung ginamitan ko po siya ng metal polish, which is pwede naman po yun, at wala namang masisira sa quality ng coin, kasi may mga nagtatanong din sa akin na, di ba po, bawal naman pong linisin ang coin. Actually, pwede. Ang tawag po doon ay restoration. Nire-restore po natin ang itsura ng coin. Yan. So, makinang na po siya ulit. Nawala na po yung mga sign of impurities po niya. At sabi ko nga po sa inyo, ang bentahan po nito online, legit na legit po. Hindi po scam. Kahit tignan nyo pa, kahit i-search nyo pa online, at kahit sa subastahan po, ito ay hindi bababa sa 1,500 pesos at hindi naman tataas pa sa 5,000. 1,500 to 5,000 ang bentahan or subastahan ng coin na ito. Ayan. Ito ay hindi ko po ipagbibili or ipinagbibili kasi wala pa po ako ng coin na ito. May sentimental value po sa akin ang coin na ito. Kaya di bali na hindi ako kikita. Total, ito naman ay bigay lang din sa akin. Kaya very much thankful po ako sa sponsor ng coin na ito. Si Xavier, estudyante ko po. Yan, siya po ang nagbigay ng coin na ito. And I will forever cherish this coin kasi wala pa po ako nito. Ngayon, mga ka-Virtusio, meron pong mga nagtatanong po sa akin kung saan daw pwedeng ibenta yung mga lumang coins. Mahirap po kasi itong ibenta sa subastahan kasi mahal po ang presyo. Katulad noong 1972, 1974, yung 1962, yung 1976. Mahirap po yun kasi mahal po ang bentahan nun. I would advise sa mga meron pong coins na katulad po nito o yung mga sinabi ko po kanina, na dalhin nyo po sa subastahan. May mga nagtatanong po sa akin kung saan ang subastahan. Meron po sa Quiapo. Meron po sa Quiapo, sa may sa may likod mismo ng simbahan. Meron pong subastahan na nangyayari po dyan about mga old coins. Meron din sa Novaliches. Meron sa Pasig. Yan. Madalas yung grupo ko po, pumupunta sila ng Pasig, dinadala po nila yung mga lumang coins or kung may mga coins po silang hinahanap. Meron din po sa Quezon Ave, malapit po sa likod po ng kung hindi ako nagkakamali, sa likod ng Pegasus. Siyempre, kilala po natin yung Pegasus na yan.
Okay? Meron din po sa saan pa nga ba to? Paranaque. Meron din po sa Paranaque. Nag-a-announce naman po. Meron pong page sa FB about subastahan. Doon po nag-a-announce kung saan po gaganapin yung mga subastahan ng mga old coins. Kung meron po kayong ganito, pwede niyo pong bisitahin yung page na yon sa FB para makakuha po kayo in information kung saan po ang subastahan. I would advise kasi na ibenta nyo po doon or isalin nyo po sa subastahan para magkaroon ng tamang presyo, tamang hustisya yung coin na meron po kayo. Kasi itong mga coin na ganito, syempre itong coin na ito ay medyo mababa lang, 1.5 to 5,000. Pero yung ibang mga coins pa na lumang-luma at yung iba pa nga ay na-feature sa KMJS na nasa milyones na ang halaga, hindi pa po namin kaya yun sa grupo po namin. Kaya I would advise na dalhin nyo po sa subastahan. At syempre, babalik po tayo dito sa 5 pesos na ito. Ang presyo nga po nito ay 1.5 to 5,000. Legit po yan. Kahit tignan nyo pa sa Google at sa online. Makikita nyo po ang presyo po nito kung magkano na ito ngayon. Ito ay 5 piso na coin. Ito yung pinakaunang 5 piso na coin na ginawa, kapalit po doon sa papel na piso. Okay? At syempre, para lagi po kayong updated sa mga upload ko, yung mga hinahanap nating coins, yung mga coins na binibigyan ko kayo ng information, para hindi nyo po ma-miss po yun, huwag nyong kalimutang mag-subscribe. Syempre naman po. At i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga upload ng Vertusio. Hindi po ito scam. Legit po ito. Legit ito, baby. Yeah. Mga ka-Vertusio, panibagong content po tayo ngayon at ngayong araw napilitan po akong gumawa ng content sa coin na ito dahil po may nakita po akong kaibigan po natin sa FB na nag-o-offer po na willing niya pong bilhin ang coin na ito ng 100,000 at baka kasi meron po kayo kaya at the same time giving information na rin ito sa inyo. Ang coin po na pinag-uusapan po natin dito ay itong 25 centavo na year 1962. Baka kasi meron po kayo nito. Yung mga tito po natin dyan na makapanood po sa video na ito. Baka may naitabi po kayong coin na ganto at nalinis nyo po. At kasing kinang katulad po nitong hawak ko po ngayon. 25 centavos po ito. Lumang coin na po ito. 1962. Meron po tayong isang kaibigan na nagngangalang Tukmol TV. Pwede nyo pong i-search sa FB para makita nyo po siya. Marami po itong followers. Kumikita na po ito. At sabi nga niya, he is willing to offer a negotiation for 100,000 sa coin na ito. Kaya kung meron man kayo, sabay-sabay natin siyang i-message. Pero panoorin nyo muna itong video na ito dito sa Vertusio. Yeah. Alright mga ka-Vertusio, disclaimer lang at saka konting pagpaliwanag lang din kasi ang dami po sa inyo na nagme-message kung bumibili po ba kami ng mga old coins. Ang sagot po, yes, pero hindi pa kaya, hindi pa muna ngayon. Hindi muna makakabili sa mga old coins na ito kasi nga itong mga old coins na ito ay may malaking value nga po, katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina na may naghahanap ng 100,000 po ang halaga po bawat isa ng ganito. Kaya nga ang lagi ko pong advice sa mga nag-o-offer ng ganito, dalhin po sa subastahan. At bago po natin syempre yon dalhin sa subastahan, mas mainam po na malinis po yung coin po natin. Mas makinang, mas malinis, mas malaki ang value. Mas mataas ang pwede pong presyo na ilagay po ninyo kapag ka ibebenta nyo na po.
But now, hindi nyo po kailangan pumunta ng subastahan. Hindi na. Hindi na dahil sa information na ito sa video ko na ibibigay sa inyo. Kasi nga si Tokmol TV ay willing pong bumili nga po nito. Willing pong bumili po nito. So tingnan natin closely po ang coin na ito na sinasabi ko po sa inyo ngayon at willing na bilhin ni Tokmol TV for 100,000. At kung tignan po natin kung same po ba ang features na meron kayo para po yung halaga na gusto po niyang i-offer sa inyo ay ma-meet naman ng coin na meron kayo. Okay? So tignan natin ito closely. So unahin natin pagtingin closely ang harap na bahagi po ng coin na ito. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po yung pinakaunang logo na meron po ang BSP, which is connected pa tayo yata sa noon during that time. Yung administration na meron tayo ay connected pa tayo sa Amerika. Kaya kung mapapansin po ninyo itong logo na ito pa yung combination ng Amerika at Pilipinas. Ito pa yung logo na ito. At makikita nyo naman ang influence ng Amerika sa description na yan. Ang nakalagay po ay Central Bank of the Philippines. So very pa siya. English pa siya, very American pa siya, which is pinalitan na po ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ginawang Tagalog na Tagalog or Filipino na Filipino. But on this coin, Central Bank of the Philippines po ang meron po tayo dito. Tapos makikita po natin itong logo na ito. Yan, may eagle at saka lion. So pinagsamang puwersa po yan ng administration ng Amerika at ng Pilipinas. Tapos syempre ito po yung logo ng watawat po ng Pilipinas. Merong sun sa gitna at may tatlong bituin na nagsisilbing bituin ng lalawigan po yan. Luzon, Visayas at Mindanao. Sa likod naman po, makikita po natin ang mga katagang 25 centavos. 25 centavos po yan. Tapos isang babae po. Ito ay, kung hindi ako nagkakamali, itong nasa likod ay, po ito, Mayon. Mayon Volcano po yan. Tapos, syempre, ang series po ng coin na ito ay 1962. Very old na po ang coin na ito. Kaya nga po, ito ay very rare to find at si Tokmol TV po ay naghahanap yata para sa kanyang collection at willing niya pong bayaran nga po, mga kabertusyo. Hindi po kayo nagkakamali sa narinig po ninyo. 100,000 po ang willing niya pong ibayad sa bawat individual na coin na ito. At baka meron po kasi kayo. Itong hawak ko po dito, ay ito lang din ang meron talaga ako. Kaya parang ang hirap pakawalan. May sentimental value. Lalo na at sponsored po itong coin na ito sa isang estudyante ko. Pero parang nakapag-isip-isip din ako. 100,000 po ang kapalit na ito. Sentimental value versus 100,000. Sino ang pipiliin ko? Yan. So ito po yung mga old coin na meron ako, mga ka-Vertusio. Meron ako 1974, meron ako 1972. Tapos 1 peso po ito na 1976 po yan. 1976. Tapos ito nga 25 centavos na 1962. Tapos meron din akong 5 pesos na 1993 naman po yan. So ito yung mga coin na very rare to find na, old na po ito. At the same time hinahanap ni Tokmol TV at nag-o-offer po siya ng malalaking halaga po talaga sa mga coins na ito. Kaya kalaban ko po ngayon yung mga sentimental value na meron po ako sa mga coins na ito. Kasi wala na akong iba, mag-isa lang talaga ito. So alin po ba dito? So makipag-negotiate po ako sa kanya. At baka meron po kayo, baka gusto nyo pong i-negotiate din si Tokmol TV sa mga coins na yan kung meron po kayo. So yun nga mga coin holders, mga old coin holders, kung meron po kayo, i-message na po natin, makipag-transaction po tayo kay Tokmol TV. Ako din, willing na willing po ako makipag-transaction talaga sa kanya. Dahil hindi po biro yung ino-offer niya na na halaga syempre. And he is willing to buy. He is willing to buy. Kaya kung meron man kayo, sa mga nagtatanong po dyan, ito na po ang sagot sa mga tanong po ninyo.
At huwag niyo pong kalimutan ha, follow niyo rin po ako syempre bago niyo po puntahan si Kolokoy, si si Tokmol TV. Mag-subscribe po kayo dito lang sa Virtu Show. Yeah. Sino ba sa atin ang hindi nakakakilala sa isang coin na ito na sobrang sikat ngayon sa social media, mapa Facebook man or YouTube? Dahil ito ay naging content, naging isa sa mga content ni Jessica Soho sa kanyang segment sa GMA na ito daw ay milyones na ang halaga po ngayon. Itong piso na 1972. Piso na 1972. Lumang piso po ito at sobrang mahal na daw ang presyo at sinasabi nga nila milyones na ang presyo ngayon sa market. At may mga nagsasabi pa mga ka-Virtusyo na ang coin na ito ay may halo daw gold. Kaya po kahit na sobrang tagal na nitong coin na ito, hindi siya kinalawang dahil may halo daw itong gold. Yung iba naman, ang sabi nila, gawa daw ito sa pure silver. Kaya kahit gasgasan mo siya ng konti, hindi po pwedeng magkaroon ng gasgas yun dahil gawa daw ito sa pure silver. So alin ba doon ang totoo? Ito ba ay gawa sa totoong silver or may halong gold po ito? Regardless, ang coin na ito ay sobrang luma na. Isa po ito sa mga nangungunang coin na release po sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang coin na ito mga ka-Virtusyo ay sponsored sa atin ng isa sa mga estudyante ko po sa grade 9 na nagngangalang Xavier. Ayaw daw niya ibigay ang kanyang apelyido kasi gusto daw niyang manatiling anonymous. Pero Xavier, thank you for sponsoring this coin for me. Ito ay 1972, 1 peso or 1 piso, isang piso na 1972 po ang series po niya. Na ang sabi nga po sa social media, ito nga daw ay nagkakahalaga na ng milyones po ngayon. Yan. Yeah. Ang coin po natin ay intact, kumpletong-kumpleto, walang kalawang, malinis na malinis. At lahat ng features kung paano po ito ginawa at lumabas sa atin na original, nandun pa rin po siya. Walang nabura, walang lumabo, kumpletong-kumpleto pa rin. Walang gasgas din. May kunting-kunting sign of impurity, pero sobrang minimal lang po yun. Sa sobrang luma na din naman kasi ng coin na ito. At syempre, hindi po ito masyadong napangalagaan. Pero konting lilis lang po sa coin na ito, back to the normal na po ito. At sobrang maganda po ng coin ito. At syempre, kapag naalagaan po natin ito, malagay na po natin doon sa sealed, tapos malagay natin ng papeles, mataas po ang value nito. Mataas po ang value nito. Tignan natin closely ang coin na ito na meron po tayo ngayong araw. Makikita po natin, bilog na bilog po yan. May konting UP lang po doon pero human error lang po yan. Pero the rest ay okay po siya. Tapos makikita po natin sa itaas ang mga katagang Republika ng Pilipinas.
Tapos, itong nasa gitna, ito po ang pinakaunang logo na meron po ang Bangko Sentral ng Pilipinas. As you can see, ito ay symbolizing the sagisag ng Pilipinas or yung flag. Mayroong 3 stars sa taas, tapos itong sun. Tapos itong logo na ito na dalawa ay, kung hindi ako nagkakamali, ito ay samahan po ng Amerikano at mga Pilipino nung nagkaisa na po sila. Yan. Tapos, nakalagay din po sa ibaba pa rin dito sa parang laso po yan, Republika ng Pilipinas. At syempre, the official maker and producer ng mga coins dito sa Pilipinas ay ang Bangko Sentral. Yan. Tapos, kung nakikita nyo po dito, nandito po sa pinakaibaba, ang proof na ang coin na ito ay gawa po or issued po last 1972. Hindi pa ako pinanganak. Coin na po ito. Yan. So, intact na intact pa po siya. Nandyan pa po lahat ng feature. Klaro pa, nababasa pa. Wala pang nabura sa lahat ng sa anumang feature na meron ang coin na ito. Tignan po natin dito sa likod. Kapag ka-flip po natin ito, imbis na nakatayo yung ulo ni Jose Rizal, nakatiwarik po siya. At isa po dyan sa feature na meron po ang 1972. Yung baligtad po ang ulo ni Jose Rizal. Yan. So, ikutin lang po natin yan. Nakalagay syempre dito ang ulo na nakatagilid kay Dr. Jose Rizal. Tapos nakalagay po sa itaas ang salitang piso. Tapos sa likod po ng ulo ni Jose Rizal ay ang number, piso. Yan. So may konti lang po siyang mga gas-gas sa panahon, pero hindi po yan hindi, very minimal lang po yan. Sobrang lang yan sa coin. Hindi po yan nagkakaroon ng degrade sa value. Kasi understandable po yan na sa sobrang luma na ng coin, nagkakaroon na po ng mga ganyang gas-gas, lalo na kung nahalo po siya sa ibang coin. The rest ng quality po niya, so good, so good. Ngayon naman mga ka-Virtusyo, pagdating naman sa presyo, ito ang kalimitang mga tanong ng tao. Magkano po ba ang bentahan? Kung napanood nyo po ang isa sa mga episode ng Barya doon sa KMJS, ang barya po na pinag-uusapan doon ay yung 1971. Ito ay 1972. Kung hindi po ako nagkakamali, yung 1971 na yon ay nabenta po siya ng 5 million sa subastahan. Ganon kalaki ang naging presyohan or bentahan po sa coin na yon, which is 1971 po yon. Halos same lang din ng nito. Same lang din ang ganon kalaki ang naging presyohan or bentahan po sa coin na yon, which is 1971 po yon. Halos same lang din ng nito. Ang design po nito, ito ay 1972. Panoorin niyo po ulit sa KMJS. Umabot ng 5 million po ang subastahan po ng coin na yon. Dahil sa sobrang luma na po niya at nagiging in demand yung 1971. Kaya kung meron po kayong 1971 po dyan, KMJS na po yan galing, umabot po yun ng 5 million. Sa subastahan po hindi lang kung kaninong numista. Sa subastahan. Siyempre sa subastahan, nagsasama-sama yung mga karamihan sa mga numista. Ayan. So, ito ay milyones din. Sabi nila ang presyo nga nito, itong 1972. Milyones din dahil ito ay very rare to find. Although, sobrang dami po nito nung ginawa po ito. Pero, dahil nga nawala na ito ng value sa Bangko Sentral ng Pilipinas, karamihan sa mga may hawak po nito, yung mga lolo at lola po ninyo or natin. Tapos karamihan, katulad sa grupo po namin, mga numista, yun na lang may hawak ng ganito. And this one is sponsored nga ng isa sa mga estudyante ko. Xavier, thank you for sponsoring this one or this coin, the 1972. Wala pa po akong ganito, sa totoo lang. And I am very happy to hold this kind of coin na sobrang taas po ng value po nito. Karamihan nga nagsasabi na milyones daw ang presyo po nito. So, di ba? Isang piso lang po ito, isang coin lang po ito, tapos milyones na. So, isa akong milyonaryo, hindi pa lang ganap. Hindi pa lang ganap, pero milyonaryo na ako dahil sa coin na ito na hawak.
So mga kavertusyo, sort of advice lang, kung meron po kayong hawak na gantong klase ng coin, 1972, wag nyo pong ibenta ng kahit saan-saan lang. I would better attend ng mga subastahan, lalo na sa Pasig, marami po sa Pasig, at doon nyo po ibenta ito. Kung meron po kayong ganto, better din siguro na ipalinis po ninyo, ipasealed, tapos palagyan ng papeles para mas maayos at mas mataas po ang subastahan po nito. Magkaroon ng negotiation sa coin na ito. Dahil ito nga po ay old coin, very rare to find, at syempre maayos pa ang ano. Kapag meron kayong ganito, for sure maayos din ang quality po niyan. Kasi nga ito ay hindi kinakalawang. Hindi po ito kinakalawang. Kaya I would rather advise na mag-a-attend kayo ng subastahan kasi mas mataas po at guaranteed po na mas mataas ang presyo kapag doon nyo ibibenta kumpara naman sa ibibenta nyo lang saan-saan, lalo na sa mga naglalako. May mga naglalako po kasi na lulukohin ka lang, tapos pag dinala nila yun sa subastahan, ang taas ng presyo. Kaya I would advise na yun ang gagawin po ninyo. Mag-attend po kayo ng subastahan kung meron kayong ganito ng klase ng coin. Para sa kaalaman na yan mga ka-Vertusyo, and for more videos, huwag pong kalimutang mag-subscribe. Siyempre naman, i-follow nyo po ako. Mag-subscribe po kayo at i-hit po ninyo ang notification bell para time to time na may upload po kayo ay magiging updated po kayo at malalaman din ninyo kung anong information naman ang binibigay ko about coins at lalo na kung may coins kaming binibenta. Kaya wag pong kalimutan na i-follow po ako. Mag-subscribe na dito sa Vertusyo. Yeah. Piso na 1974. Piso na 1974. At akala ko mga ka-Vertusyo ay hindi ko na po ma-retrieve ang coin na ito kasi nung binigay po ito ng bata po sa akin, shout out again sa iyo, Xavier, sobrang dami po ng impurities po nito. Akala ko po hindi siya malilinis talaga. Talagang hindi ko na siya makikita. Yung mga details po niya talagang covered na siya. Pero buti na lang dito sa bahay, may metal polish po tayo. So, ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng metal polish. Tapos, ini-scrub ko lang siya gamit po yung tela na malambot para hindi po siya madagdagan ang scratch. Tapos, ito na siya ngayon. Ayan na siya. Ayan. Nung dumating po yan sa akin ay sobrang puno po siya ng impurity. Dilaw lang po ang kulay niya. Tapos, ngayon, nakikita na po ang detalye na meron siya. Yan, ito ay piso na 1974. Hindi po ito medyo. Sobrang luma na po talaga ng coins na ito. At for sure, iniisip ko na kung saan man ito galing, kung saan man ito kinip ng bata ay hindi talaga siya naalagaan. Ngayon lang siya nalinis. Ngayon lang siya naalagaan ulit itong coin na ito. Ayan, kaya kahit na nalinis ko na siya, at least na-retrieve po natin. Pero somehow, hindi na masyadong maganda talaga ang klase. Pero, ang napaka-importante po dito ay malinis na po siya. Malinis na. Ayan. Malinis na ang piso na ito. At, alam nyo po ba mga ka-Vertusyo na ang mga coin na ito, kailan nga ba yon? Nagkaroon ng subastahan po kasi sa Quiapo last National Heroes Day. At ang highlight po nila doon ay mga luma na coin. At kasama po itong 1972 na meron ako na in-upload ko din sa inyo last time. At ngayon itong 1974. Alam nyo po ba mga ka-Vertusyo na ang mga coin na ito na naging highlight sa subastahan po noon, kailan nga ba yun? Nung Lunes, that was August 28. August 28 sa Quiapo po ito nangyari mga ka-Vertusyo, yung subastahan. Alam nyo po ba na ang mga coin na ito ay milyones na po ngayon? Milyones na ang halaga sa subastahan or ang value nito sa market. May mga nagsasabi po na
mura lang daw or mababa lang daw ang bentahan po nito. Huwag po kayong maniniwala doon kasi ang mga coin na ito ay very rare to find na. Ibig sabihin, sobrang mahal na po nito ngayon. Itong 1974, tapos itong in-upload ko nga po last time, ito naman ay 1972. Mas nalinis ko pa itong 1972. Nung ginawan ko po kasi ito ng content, ay hindi ko pa nalinis yan. Ngayon nalinis ko na ito ng metal polish. Kaya maayos na po sila tignan. Yan, kung nakikita nyo po, kumikinang na siya ulit. Lalo na itong 1972, kumikinang na yan ulit. Ang mga presyo po nito sa subastahan mga ka-Vertusio, uulitin ko, ito ay milyones na po ang halaga. At kahit tingnan nyo pa sa mga videos ng KMJS, meron po doon na nabenta nila sa subastahan. 1971 po yata yun. Ibang coin naman po yun na milyones ang halaga. Ito rin naman, 1974 at 1972, halos same lang din yun sa ano na yun, sa tawag nito, sa series na yun na hinahanap po nila. Ang mahal po ng bentahan po nito sa subastahan. Kaya kung meron man sa inyong may hawak po nito, kasi may mga nagtatanong po sa akin kung bumibili ba kami, bumibili ba ako. Ang sagot ko po doon, hindi pa po namin kaya. Hindi pa po namin kaya kasi ayaw ko po na bibilhin po siya ng sobrang baba lang po sa inyo na ang yung totoong presyo po nito ay mataas po sa subastahan. Kaya ayaw ko po na bilhin ko po siya ng ano na para ko kayong niloloko. Kaya ang sagot ko po doon, kung meron man kayo mga coins na ganito, ang sagot ko po ay hindi pa po namin kaya sa grupo. Wala pa po kaming milyones. Wala pa kaming milyones at hindi pa po namin kayang bumili ng isang coin na ganito, na milyones ang halaga. Hindi pa po kaya. Kaya ang best po na gagawin po kung meron man kayong ganito, tulad sa binigay ni Xavier po sa akin, ang una po ninyong gawin ay linisin nyo muna. Linisin nyo muna katulad ng ginawa ko. Kasi kapag marami po siyang impurities, nagdilaw po siya at maraming mga gasgas, even kalawang, bababa po ang presyo po niya. Bababa ang presyo. Kaya kailangang linisin talaga katulad ng ginagawa ko. And I wore gloves. I wore gloves po para hindi na siya madagdagan pa ng ibang impurities. Yan, so kung meron po kayong ganto, again, kung meron po kayong ganyan na mga coins, mga gantong coins po mga ka-Vertusio, ang advice ko po sa inyo, ang advice po ng grupo po namin ay dalhin nyo po sa subastahan. Marami pong subastahan, meron po sa Quiapo, meron sa Pasig, meron sa Novaliches, even Quezon City, sa Quezon Ave, meron po mga subastahan dyan. Ina-announce po yan sa mga FB, kaya pwede po kayong tumingin po doon. I would suggest talaga na ang mga coin na ganito ay sa subastahan nyo po dalhin, kasi ang totoong hustisya sa totoong presyo po nito ay doon lang din po makukuha. Yun nga, katulad ko po, sinabi ko po sa inyo na hindi pa namin kayang bumili ng ganito kasi ang taas nga talaga ng bentahan. Kaya nagbigay po ako ng info sa inyo kung sino man sa inyo ang meron po mga gantong klase ng coin, best po na dalhin nyo po sa subastahan para mabigyan naman ng hustisya at tamang presyo yung coin na meron po kayo. Ito kasi ay sobrang luma na talaga. Lumang-luma na. Tingnan nyo naman ang series, 1974. Tapos yung isa ay 1972. Yan, doon pa lang po malalaman nyo na talagang ang tagal na talaga nila. Ang tagal na talaga ng mga coins na ito. Kaya best kung benta niyo ng maayos yan. Ayaw ko pong maging opportunista. Kaya sinasabi ko po ngayon na mismo na hindi pa po namin kaya bumili ng gantong klaseng coin sa grupo po namin. Hindi pa namin kaya. At ayaw ko po kayong pasahin, no? And ito nga po ay very fortunate na nagkaroon ako ng gantong coin. Ito po ay bigay ng isang estudyante ko na gustong manatiling anonymous, si Xavier. Yan.
At hindi ko po ito ibebenta kasi wala pa po akong ganito. Yan. Sponsored po itong mga coin na ito. Ginawan ko po ng content at i-shoutout ko lang daw yung may-ari. Hindi ko po ito ibebenta kasi may sentimental value ito. At syempre, wala pa po kaming ganito sa grupo. Kaya I would better keep these coins. Oh. Wala pa akong pera, pero may hawak na akong milyones. May hawak akong milyones sa mga pera na ito.